Pinalaya na si Bawan, Batangas Mayor Ryan Dolor mula sa House Detention Facility ayon sa utos ng lider ng komite sa Kamara. Kumuha tayo ng update mula kay Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Princess, dumalo ngayong araw sa pagdinig ng Committee on Public Accounts ang mayor ng Bawan, Batangas na si Ryan Dolor para sagutin ang mga isyong kanyang kinakaharap. Humarap sa unang pagkakataon si Bawan, Batangas Mayor Ryan Dolor sa pagdinig sa Kamara. Pinag-usapan ng Committee on Public Accounts ang inihain ni Representative Paulo Ortega na House Resolution 2148 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng pondo at ari-arian ang bayan ng Bawan. Binigyang linaw dito ang mga kaso ng alkalde sa pagbebenta niya ng Bawan Waterworks System sa isang private entity at di umano'y bigla ang pagkalugi nito. Ayon kay Mayor Dolor, ibinenta niya ito dahil lubog na anya ang kanilang munisipyo sa utang. Your Honor, ang inisip ko na lang po nung panahon yun kasi kailangan po ng tulong talaga para lang maisalba ko lang po yung serbisyo po sa kuryente at sa tubig. Yan na lang po talaga. Kasi may notice of disconnection po kami. Napag-alaman din na ilang taon na itong problema ng kanilang munisipyo. Simula pa lang ng mamuno ang tatay ni Dolor na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasusolusyonan. Ayon kay Representative Jonathan Keith Flores, maituturing na foul ang nangyari dahil lumalabas na may pabor ng binigay ang private entity at mas nakikinabang sila. Yun lang ang sa akin ang medyo foul talaga dun eh. May utang na loob ka na sa kanila eh. They were the ones who saved you from having your electricity cut off, no? And they will be the ones who will be benefiting from a transaction that will be made with the local government unit itself. Ayon sa Commission on Audit o COA, nag-advance ang private entity ng mahigit 20 milyong piso para sa bayad sa kuryente at deposit sa future sales. As mayor, you were in a position na naghanap ka ng way para mabayaran yung kuryente. But how you did it has violated so many laws na sa tingin ko, it will also be very difficult to get out of it also, no? Inungkat din ang maanumalyang issue patungkol sa paglugi rin ng Bawan sa lease agreement sa COMNET at pagbili ng mga lupain na di umano'y pag-aari ng gobyerno. Mayor, kaisap niyo po kami ang committee ito na matulungan po ang Bawan. Pero sa mga transaksyon po na pinasukan ninyo, mukhang hindi ho yun ang nagiging resulta. Ano po ang isipin ninyo? Ano yung magiging benefit ng Bawan? Hindi po yung malulugi kayo. Matapos ang usapin, ipinag-utos ni Representative Joseph Stephen Paduano na palayain na mula sa pagkakaaresto si Dolor at i-lift na ang kanyang contempt order. Upon termination of this inquiry, the lifting of the contempt order is automatically lifted, but he has to wait for the release order coming from this to the chairman and the signature of the Secretary General po. Matatanda ang inaresto si Dolor sa NAIA noong March 27 pagkagaling niya sa Estados Unidos dahil sa makailang ulit nitong hindi pagsipot sa pagdinig. Samantala, Princess, kasama rin sa isinagawang pagdinig ang pagtalakay sa House Resolution 2102 na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng pondo sa tanggapan ng alkalde at vice-alkalde ng mataas na kahoy sa Batangas. Kasama rin sa issue na pinag-usapan ang Privilege Speech number 460 patungkol sa aligasyon ng paglabag sa budget at procurement laws ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.